Namaste. Magandang umaga po. Ako po silang Edward Inisa. Salamat ng coffee. Jesus Ragdo. Ito ko naman si Luigi. At ako si Engelbert. Alberto. Ngayon po, igagawa kami na reaction video sa Kabanata 150. Buod ng Kabanata 1 hanggang 15. Isang malaking pagtitipon ang naganap sa bahay ni Kapitan Tiago sa mga huling araw ng Oktubre. Lahat halos ng kanyang kakilala ay kanyang inimbitahan kasama sina Padre Damaso, Padre Sibila, Teniente ng Guardia Civil, Doña Victorina at iba pa. Dumating si Kapitan Tiago kasama si Crisostomo Ibarra. Tinapulan sina Padre Damaso at Padre Sibila nang makita ang binata. Ipinakilala ng Kapitan Tiago si Crisostomo Ibarra sa mga panauhin at nagbigay galang din siya sa kanila. Dinati niya ang mga kadalagahan at kalalakihan. Inanyayahan siya ni Kapitan Tinong na maghapunan sa kanila, ngunit tumanggi si Ibarra dahil pupunta pa siya sa San Diego kinabukasan. Nagtungo sa hapagkainan ang mga panauhin. Galit na sinisikalan ni Padre Damaso ang mga upuang nakaharap sa kanya. Si Doña Victorina ay nagalit sa teniente dahil nabaga nito ang buntot ng kanyang vestido. Lalo nagalit si Padre Damaso na mapunta sa kanya ang liig at mabuunod na pakpak ng manok. Lalong bumanga ang mga bisita nang malaman nila na nalipot ni Ibarra ang buong Europa at nakapagsalita ng iba't ibang wika. Nayamot naman si Padre Damaso at kinutya si Ibarra. Sa halip na magalit, maayos pa rin ang tubo ni Ibarra sa panig at magalang ay nagpaalam sa mga naroon. Pagkamis ni Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago, nilapitan siya ni Teniente Guevara. Lalaman ni Ibarra mula kay Teniente Guevara ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ayon sa Teniente, hinuli at kinulong ang kanyang ama dahil sa pagkamatay ng Artilleriano Castilla na tumawa ang ulo nito sa bato dahil sa pagkatangkol ng kanyang ama sa batang lalaking binukol niya ng baston sa ulo. Huli na ang lahat na mapatunayang walang kasalanan ang kanyang ama. Dumating si Ibarra sa kanyang tinutulugan sa Fondo de Lala na tulo ang isip. Hindi mawala sa kanyang isipan ang nangyari sa kanyang ama. Hindi niya nakita ang kasiyahan ng mga kababaihan sa kabilang ibahay ng ilog na kung gamitan ng gargapista, kitang-kita niya ang kahamangang kasiyahan na ang pinakatampok ay si Maria Clara. Nang dumating si Maria Clara sa bahay ng kanyang ama, ay kitang-kita ang pagkahanga ng lahat sa kagandahan niya. At tuwang-tuwa ang ama niya si Kapitan Tiago dito. Si Kapitan Tiago ay isa sa mga pinakamayaman sa Binondo. Siya ay anak na isang may tubuhan sa Malabon at dahil ang ama niya ay napakaramot, ay hindi siya nito pinag-aral. Naging katulong siya ng isang paring Dominico at nakapag-asawa kay Pia Alba. 6 na taon na hindi sila nag-anak at nagpanata si Doña Pia sa ubando sa parokya ni Padre Damaso. Siya ay nalihim at namatay na ipinanganak sa Maria Clara. Naging amang ni Maria Clara si Padre Damaso. Lumaki siya sa pangangalaga ni Tia Isabel. Kinabukasan, nagpunta si Crisostomo Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago. Hindi malaman ni Maria Clara kung ano ang kanyang gagawin nang makita si Crisostomo Ibarra. Nag-usap sila sa azotea at doon nila sinaliwa ang kanilang nakaraan. Hindi nagtagal, nagpaalam si Crisostomo Ibarra dahil pupunta pa siya sa San Diego para dalawin ang libing ng kanyang mga magulang dahil kinabukasan ay araw na mamamatay. Sakay ng kanyang sasakyan, nakikita ni Ibarra na wala ang pagbabagong nangyari sa kanyang dinadaanan. Ganoon pa rin ang kalagay ng Maynila. Nalulungkot siyang isipin na ang mga lugar na kanyang napuntahan sa Europa ay mabilis ang pagunlad, samantala ang kanyang sariling bayan ay nangarap na uunlad, ngunit bigo pa rin hanggang ngayon. Sa gitna ng maraming sasakyan, nakita niya si Padre Damaso na sakay sa kanyang magarang na Victoria. Nadatnan ni Padre Damaso sina Maria Clara at Tia Isabel pasakay sa isang karwahe upang kunin ang mga natirang gamit ni Maria Clara sa Pilipinas. Tumuli siya sa bahay at inausap si Kapitan Tiago. Samantala, si Padre Sibila matapos makapagmisa ng maaga ay nagtungo sa kumbento ng kanilang korporasyon at kinuwento sa matandang paring may sakit ang tungkol sa pagdating ni Ibarra at ang pagpapakasal nito kay Maria Clara. Sa kabilang dako, patuloy ang pagsasalita ni Padre Damaso at Kapitan Tiago. Sinatili si Kapitan Tiago na huwag magpadalos-dalos sa pagdedesisyon, lalong-lalo na kung may kaugnayan kay Maria Clara. Ang bayan ng San Diego ay nasa pagitan ng mga palayan, malapit na malapit sa lawa. Masagana ang ani sa iba't ibang uri ng pananim na ibinibenta sa labas ng bansa. Mula sa tugtog ng Pampalayo, makikita ang mahabang ilog na tila ahas at isang gubat na napapagitan sa mga nilang na lupa. Ito ay kinatitiligan pa lamang ng ilang mga dampa. Isang araw, may dumating na isang matandang Kastila na magaling magsalita ng Tagalog. Nagtanong siya kung sino ang nagmay-ari ng lugar na iyon at marami ang umangkin. Sila ay binayaran niya ng mga damit, salapi at mga alahas. Biglang nawala ang matanda at nakita isang pastol ang kanyang katawan na
Sabi na siya ay naingganto kaya natakot ang mga tao at kanilang itinapos sa ilog at sinunog ang kanyang mga ibigay. Pagkalipas sa ilang buwan, dumating ang isang mestisong Bastila at ipakilala na anak siya na napatay. Doon siya namuhay at nakapag-asawa ng taga Manila. Sila ang mga magulang ni Don Rafael Ibarra na ama ni Crisostong Ibarra. Sino-sino ang kapangyarihan sa San Diego? Hindi pwedeng si Don Rafael Ibarra ang pinakamayaman at mabuting tao sa kapwa. Hindi naman pwedeng si Kapitan Tiago o ang alkalde. Ang mga kapangyarihan ay sila Padre Salvi at ang Alferez. Si Padre Salvi ay humanilig kay Padre Damaso sa San Diego. Palagi niya pinasasara ang pintuan ng simbahan tuwing siya sa sermon, lalong-lalo na kung nandoon ang Alferez. Siya ang tanging kalaban ng kura, ang asawa niya si Doña Consolacion. Upang makagandi ang Alferez sa kura, ang katulong nito ay pinadilinis niya ang kwartel at pinalala ang paso sa kanyang bahay. Pero sa tuwing makikita ang Alferez sa kura, ay magkakamay sila at mag-uusap na parang tunay na kaibigan. Magkaibigang puntik sa tunay na buhay. Araw na ng mga patay. Lahat ay kamalas paghahanda para pumunta sa libingan. Maraming tao ang libingan ng San Diego na dumadalaw sa libing ng kanilang mahal sa buhay. Sa di kalayuan, makikita ang dalawang mamang pawisang nag-uukay na libing. Nandidiri ang isa dahil sariwa pa ang kanilang inuukay. Ikinumento sa kanya ng kanyang kasama na sobra pa ang kanyang naranasan noon. Inutusan siya ng kurang manang kinahukayin ang kalilibing pa lamang na bangkay at ilipat sa libingan ng mga chick. Dahil gabi na tumuulan pa, itinapo niya ito sa lawa. Kasama ng magandang katulong, dinala ni Ibarra ang libing ng kanyang ama, pero hindi nila nakita. Nagtanong sila sa dalawang tagapaglibing at sinabi na inukay at inalipas sa kanya sa libingan ng mga inchik. Sa halip, itinapo niya sa lawa dahil gabi at umuulan pa noon. Nagalit at inudyog siya ni Ibarra. Nagmakaawa siya at sinabi na inutusin lamang. Master. Magandang umaga po. Natutunan ko sa pinanood namin Kabanata 1-15 ay ang pagiging malupit ng Kastila gamit ang kanilang kapangyarihan at mga karapatan. Ginaabuso nila, ginagamit nila yan para abusuhin yung mga Pilipino dati. Yun lang. Huwag gamitin ang relihiyon para sa pang-abuso. Ang aking natutunan sa Kabanata 1-15, yung pagmamahal ni Maria Clara kay Ibarra, dating mamalin niya ito kahit siya ay makulong. Ang aking natutunan. Ano nakakatawa? Ang aking natutunan sa Kabanata 1-15 sa No Limit Angere ay yung nakulong si Ibarra. Pero agad siyang nakatakas. Tapos nagtungo siya sa sa kagubatan. Ayun lang. Ano yung araw? Kung ano araw doon. Hindi okay na yan. Alam na kayo. Namaste!